Magandang hapon po sa inyong lahat, mga magulang at kapatid. Hindi na po ako nakapagpatugtog ng awiting makalangit dahil hindi na naman po maganda ang daloy ng net dito po sa aming lugar. Kaya ako po'y diretso na sa aking live stream na ito. By the grace and help of God, sa pangalan po ni Jesus na ating Panginoon. Kamusta na ho kayo? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakakapanood po ng aking live stream na ito sa pangalan po ni Jesus. Kaya mga magulang, mga kapatid, maganda po yung ating pag-aaralan. Again, ang ating pong subject matter ay nasa serye po tayo ng eschatology, na kung saan po inaalam natin ang kaganapan sa huling panahon. At ngayong hapon, bago po tayo mag-start o magsimula sa ating pag-aaralan, tayo po muna ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, muli ka po naming niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw po ang Diyos na tapat, Diyos na mabuti, Diyos na kahanga-hanga, Diyos na kamangha-mangha sa aming buhay. Salamat po sa privilege na kami po ay magkakasama-samang muli. Ikaw po, O Diyos, ang siyang manguna, mamayani, maghari sa aming kalagitnaan, sapagkat kung kami po ay hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. We acknowledge your presence and your power within us, O Lord, na kami po ay pangungunahan mo, paghaharian mo sa mga sandaling ito, sa lahat po ng mga manonood at makakapanood ng aking live stream. Ganon din po ang abang lingkod mong ito, O Diyos. Patuloy mo po kaming sakupin ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong banal na dugo, banal na langis at banal na Espiritu Santo, mula ulo hanggang talampakan. Ganon din po, Lord, sa lahat ng mga magulang at kapatid na makikinig at manonood ng iyong mga salita. Inaangkin na po namin ang 100% katagumpayan ng aming gawain ito at sa pangangaral ng iyong mga salita. To God be the glory. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. So, ating pong title ay pinamagatan nating Preparation of the Coming of the Lord Jesus Christ. Preparation of the Coming of our Lord Jesus Christ. Nakahandaan na ho ba kayo? Anytime po pwedeng dumating ang Panginoon. No? Kaya tayo pong lahat ay dapat ready. Bagamat hindi natin alam yung eksaktong oras o araw, pero naniniwala po tayo na si Jesus po ay babalik. Jesus will come again. We do know the world is increasingly dark as in the times of Noah, and the world is ripening for God's judgment. Hinog na po ang mundo para po magbigay ng hatol ang Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesus. So how can we as a children of God prepare for the wonderful day of His coming? Paano po natin paghahandaan? Tayo po bilang mga mananampalataya ng Diyos, bilang mga anak po ng Diyos, ang araw at oras ng kanyang pagdating. Kaya ito po yung ating aalamin, ito po yung ating pag-aaralan. Ito po ay nasa sulat po ni San Lucas, Kabanata 2,
o rather, Kabanata 12, talatang 32 hanggang 48. Masyado pong mahaba yung teksto na ating gagamitin, kaya habang ipinapaliwanag ko at binibigay ko po yung insight sa inyo, doon ko na lang po babasahin yung ating gospel na gagamitin. Okay po ba sa inyo? Can you say amen? Praise the Lord. So ating pong simulan ang pag-aaral. Here are 4 ways to spiritually prepare for Jesus' return. Narito po ang 4 na pamamaraan o paraan para po mapaghandaan natin ang pagdating ng ating Panginoon ayon po sa Ebanghelyo na ating pag-aaralan. Okay? Number 1, there must be a sense of encouragement or sense of encouragement. Saan po natin ito mababasa? Sa Luke 12 verse 32. Open your Bible. Lucas 12 kabanata 32. Babasahin ko po sa Amplified version, sa English version po ng naturang version na ito, kung ano po ang nilalaman ng Luke chapter 12 verse 32. At ganito po ang sinasabi: Do not be seized with alarm and struck with fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Dito po sa ating binasang talata, nagbigay po ng sense of encouragement o pagpapalakas o pagpapatibay ng kalooban o ng ating mga kalooban, hindi lamang po sa mga alagad ni Jesus during that time, kundi sa ating pong lahat na bumabasa nito at naniniwala sa kanyang muling pagbabalik at pagdating. Kaya tinawag niya po tayong little flock. At habang tinatawag niya tayo sa ganitong pananalita, tayo po ay binigyan niya ng kaukulang pagpapalakas at pagpapatibay ng mga salita. Ano yan? Ang sabi niya, do not be seized with alarm and struck with fear. Huwag daw po tayong matatakot, huwag po tayong maaalarma. Sapagkat, ano po sabi niya? For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Kaya, mga magulang, papaano ba natin ito tatanggapin, itong pagpapalakas at pagpapatibay ni Jesus ng ating mga kalooban? So, hindi pa man, pinatatatag na tayo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tama po, kaya pakisabi sa katabi mo, magpakatibay ka at magpakatatag ka. Yun po ang kailangan natin sa huling panahon, na tayo po ay dapat na nagiging matibay at nagiging matatag sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. God wants to fill with courage and strength of purpose. Ulitin ko po God wants to fill us with courage and strength of purpose. Nais po ng Diyos na tayo po ay mapuno, mapuspos ng kalakasan, ng katapangan, ng katatagan, na na may layunin. Sapagkat hindi naman po tayo tinawag ni Lord na
basta-basta na lang na hindi niya tayo patatatagin at palalakasin, gayong alam naman niya na lahat ng susunod at maglilingkod sa Kanya ay makakaranas naman po talaga ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay. So in what manner, mga magulang ko't kapatid, natatanggapin natin itong pagpapalakas at pagpapatatag ng Panginoong Jesucristo ng ating mga kalooban? Letter A, turn worries over to God. Turn worries over to God. Ibigay po natin lahat ng ating kabalisahan, lahat ng ating takot, lahat ng ating pangamba sa Diyos. At yun po ang mahalaga sa ating buhay ngayon, mga magulang at kapatid. Kaya nga meron siyang ibinibigay ng mga talata kung paano natin ibibigay o ilalagay itong mga kabalisahan natin sa buhay para tayo po ay tumatag at tumibay. Again, buksan po natin ang ating Bible na isa sa mga paborito ko pong Bible verse. Psalms 55 verse 22. Psalms 55 verse 22. Ganito po ang sinasabi. Sa wikang Tagalog po ay awit, Kabanata 55, talatang 22. Bakit ba dapat tayong maglagak o mag-alay ng ating kabalisahan o pangamba sa Diyos? Ano ba sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po dito? Sabay-sabay po tayo sa ating pagbasa. Ulitin ko po Psalms 55 verse 22. Cast your burden on the Lord, releasing the weight of it, and He will sustain you. He will never allow the consistently righteous to be moved, made to slip, fall, or fail. Yan, kompletong-kompleto po ang version ng Amplified. Basahin po natin sa Tagalog naman para sa mga masa na kapatid po natin sa pananampalataya. Purihin ng Panginoon. Awit 55 talatang 22. At ganito po ang sinasabi. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Ayan po ang paglalagak ng buhay o pagtitiwala sa Panginoong Diyos o sa ating poong may kapal na ibinibigay po natin ang lahat-lahat ng kaganapan ng mga pangyayari o mga nangyayari sa ating pong buhay sa pangalan ni Jesus. Kaya kahit na po alam natin na tayo ay nasa huling panahon na, mahalaga pa rin po na huwag tayong mangamba, huwag tayong mabalisa, huwag po tayong matakot, huwag po tayong magpanik. Sapagkat hindi pa man ang Panginoong Hesus sa ating pong ginamit na talata kanina sa Luke 12 verse 32, nalulugod po ang Panginoon Diyos na ibigay ang kaharian sa mga taong nananalig, nananampalataya, at patuloy na magiging tapat hanggang sa huling hibla ng kanilang buhay o ng ating buhay sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Kaya
pakisabi lang po sa iyong katabi, lakasan mo ang iyong loob. Or, patibayin mo at patatagin mo ang iyong buhay sa pangalan ni Jesus. Hindi po natin kailangan manlumo, hindi po natin kailangang manglupaypay, mga magulang at kapatid, sapagkat marami pong umaasa sa atin, ha? Kaya tayo na elders sa ating pamilya o tayo na naglilingkod po sa Diyos, tayo po ang magpakita ng magandang ehemplo o halimbawa ng katatagan sa buhay para po sa ating mga anak o sa ating mga minamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Letter B. Bakit kailangan nating magpakatatag at magpakatibay gaya ng unang paalala po at pagninilay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po yung letter B. Strive for excellence. Strive for excellence, meaning the best that you can be at whatever station in life God has placed for you. Ulitin ko po ha. Strive for excellence, the best that you can be at whatever station in life God has placed you. Kung saan ka po inilagay ng Panginoon o kung saang estasyon ka man inilagay ng Panginoon Diyos sa iyong buhay o sa ating buhay, kinakailangan po gawin natin yung tayo po ay what? Nag-e-excel sa buhay na ito. Importante po yan eh. Sabi po ng Ecclesiastes 9:10, whatever you do, do well. Ulitin ko po ha, Ecclesiastes 9:10. Sa Tagalog po, mga ngaral 9:10. Whatever you do, do well. Kung ano po ang ating mga gagawin o ginagawa o gagawin pa sa ating buhay, gawin po natin yung mabuti, yung mainam. Yung sasabihin po sa atin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Magaling, tapat, na alipin. Bilang encouragement po sa atin ng Panginoon. Sa Matthew 25, mula po sa verse 23. Kaya, dapat po lahat ng gagawin ninyo, o ano man ang ginagawa po ninyo, do it well. Hindi ho tayo kumikilos o gumagawa o nagtatrabaho na tayo po ay what? Yung para bagang okay lang. Total, wala namang nagbabantay, wala namang nakatingin. Okay na yan. Hindi po ganoon. Dapat, sabi sa ating pagninilay, we strive for excellence. Kaya pakisabi sa katabi mo, galingan mo. Totoo po si Lord lang ang magaling, pero hindi po natin pwedeng sabihin na gagawin nating literal lang na ang paniniwala natin, si Lord ang magaling. Tama po yun, totoo po yun. Pero ang Diyos din po sinasabi niya sa atin Kaya nga sabi niya, well done. Marami pong gumagawa, maraming naglilingkod po sa Panginoon Diyos, hindi well done yung kanilang paglilingkod Ibig mo bang sabihin gayong si Lord ang siyang pinakamagaling at magaling sa lahat, hindi na natin paghuhusayan, hindi na natin gagalingan ang ating service kay Lord? Ano ba ang gagawin natin? Pabara-bara na lang? Kaya nga ang linaw-linaw, di ba, ng ating binasang talata
Again, ulitin ko, Ecclesiastes 9:10, whatever you do, do well. Kaya sabihin mo sa katabi mo, paghusayan mo. Kung tayo naglalaba, naghuhugas ng plato, naglilinis ng bahay, ano man ang uri ng ating mga hanap buhay, ano man ang ginagawa natin sa iba't ibang larangan ng ating buhay, kailangan po paghusayan natin. Paano malulugod si Lord? 'Di ba? Sabi ko nga dun sa isang lingkod ng Panginoon, sabi ko sa kanya, yung kanyang ipipreach, see to it na ito ay napag-aralan niya ng husto o pinag-aralan niya ng husto. Hindi lang basta-basta itatapon yung mga salita doon sa makikinig o manonood. Paano kung mas mahusay at mas magaling yung nakikinig sa atin? At paano kung merong magtanong halimbawa? Paano kung merong purihin ng Panginoon, maglakas ng loob na questionin ang ating mga sinasabi at ginagawa? Di ba? Tama po? Ano po ang ating isasagot? Yun ang aking sinasabi dyan. Kaya ito po ang encouragement ko sa inyo sa pangalan ni Jesus, na anuman ang ipinagagawa po ni Lord sa inyong lahat, sa ating pong lahat, ay ating pong paghusayan. Hindi naman po tayo pababayaan ni Lord. Nandyan po ang kanyang biyaya, ang kanyang tulong, o ang kanyang kagandahang loob. What we can do, we are expected to do. Di ba? What we cannot do, God will do for us. Yung magagawa natin, yun ang gawin natin. Pero yung hindi natin magagawa, hayaan nating ang Diyos ang gumawa nito sa ating buhay. Kaya magulang, mga kapatid, sino ba ang maglulutas ng problema mo? Hindi naman po ako kundi yung salitang binibitiwan po ng mga lingkod ng Diyos. At higit sa lahat, ang Diyos mismo, ang tutulong at gagawa ng mga pamamaraan upang matugunan ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo kung ano ang iyong makakaya o sa abot ng iyong makakaya. Hindi ba? Yung hindi mo kaya, yung hindi natin kayang gawin, Diyos na po ang bahala. Hindi ko naman kayo kayang pagalingin, pero naniniwala ako, ang Diyos, pagagalingin kayong lahat. Di ba? In Jesus' name, sa mga may sakit, sa mga may karamdaman, ano man ang problema ninyo sa buhay, ang Diyos ang magbibigay ng kalutasan sa pangalan ni Jesus. So claim it right now in Jesus' name. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Letter C. Exercise your power of choice. Exercise your power of choice. Isabuhay po natin, isagawa po natin yung kapangyarihan ng ating pagpili. Kapangyarihan ng ating desisyon. Tandaan po ninyo, no matter what happen, you always have the freedom to choose. Ulitin ko po kahit ano po ang mangyari, meron po kayong kalayaan, meron po tayong kalayaang mamili. Ano ang pipiliin mo? Mamili ka. You select joy over despair. Ano pipiliin mo sa dalawa? Siyempre yung joy. You can select love over hate. Ano pipiliin mo? Siyempre love. You can select forgiveness
over revenge. Anong pipiliin mo? Siyempre, pagpapatawad. Pwede kang mamili ng what? Paglago o hindi paglago. Nasa iyo eh. Nasa atin eh. Ang kapangyarihan para mamili po sa buhay na ito eh. O hindi ba? Tama? Gayong ganito ang tema ng ating pinag-aaralan. O, ano ang pipiliin mo? Yung tayo'y matuto o ipagkikibit balikat natin ang ganitong klase ng topic? O, at sasabihin ng iba, matagal pa naman, o anyway, matagal pa naman yata, o matagal pa naman siguro darating si Lord. Halos lahat po kami mga nangangaral at nagtuturo, ito po ang aming what? Deklarasyon eh. Anytime. Anytime, pwedeng dumating ang Panginoong Hesus. Hindi man namin alam, hindi man natin alam yung eksakto na araw at oras. Ano ang gagawin mo? Ipagkikibit balikat mo ba yan? Ipagsasawalang bahala mo ba yan? O tatanggapin mo at paghahandaan gaya ng ating ginagawa at pinag-aaralan ngayon sa pangalan ni Jesus? Can you say amen? You can select certainty over uncertainty. Tagalogin ko po. Pwede mong piliin ang katiyakan sa di tiyak. You can select light over darkness. Pwede mong piliin ang liwanag kesa sa dilim. You can select possibility to impossibility. Sa Diyos po, walang imposible. Meron ngang nagpasalamat na mga kapatid natin sa pananampalataya na-quarantine silang mag-ina. Dahil purihin ng Panginoon, ang naging test sa kanila ay positibo silang mag-ina. Bagamat asymptomatic yung anak, pero yung nanay na-test na positive sa COVID-19. But thanks be to God, kagabi po, nag-message sila sa akin, nag-message sila sa mga kapatiran, nag-post yung nanay na ito na anak naman ng ating kapatid din sa pananampalataya na naglilingkod sa Panginoon, na binibigyan din po ng inyong abang lingkod ng encouragement. Pagka nagkakausap kami sa messenger, in-encourage ko siya. Ganun din po yung mga panalangin ng mga kapwa mananampalataya. Nagpapasalamat itong magnanay na ito na pinagaling yung apo niya at saka yung anak niya. Tapos yung mismong nanay na gumaling na anak ng kapatid natin na naglilingkod din. Parehas sila, nagpapasalamat sila mag-ina. Pinasasalamatan po nila tayo na ipinagdasal natin sila. Sa tulong at biyaya ng Diyos. Di ba? Kesa piliin natin na siguro ganito na lang ang buhay ko, brother. Siguro eto na ang buhay na ibinigay sa akin ni Lord. Hanggang dito na lang talaga ako. Hindi po ganoon. Kinakailangan po meron tayong kapangyarihang pumili. Di ba? So ano gagawin mo? Di piliin mo ang kalakasan ngayon, piliin mo ang kagalingan, piliin mo ang mga magaganda at mabubuting bagay na bigay sa iyo ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Bigyan ko kayo ng talata, Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ano po sabi ron? Saksi ko ang langit at ang lupa. Na kung saan inilagay ko ang buhay o kamatayan. Piliin mo ang buhay, sabi ron. Choose life. Maganda sa English I have set
before you, life and death, blessings and curses. Choose life, sabi ron, so that you and your descendants may live. Oh. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Sabi ng Diyos doon, piliin mo ang buhay upang ikaw at ang iyong bayan ay magtagal. Kaya ito ang encouragement ko sa inyo, kapatid. Kung ano yung mabuti, yun ang piliin mo. Yun ang maging desisyon natin, yun ang maging choice natin, hindi ba? O, kung meron ka mang problema, ano ang pipiliin mo? Yung solusyon o yung patuloy kang magkaroon ng problema o ikaw mismo ang magiging problema o tayo mismo ang magiging sanhi ng problema? Siyempre, piliin natin na tayo ay maging solusyon o piliin nating mabigyan tayo ng tamang solusyon sa buhay na ito upang mapagtagumpayan natin ang mga unos o mga bagyo ng ating buhay sa pangalan ni Jesus. Amen? Pag meron kang nararamdaman sa katawan, paano mo pinipili at pinalalakas ang iyong kalooban? Paano mo pinatatatag? Ano ang ginagawa mo? Nanlulumo ka? Nangihina ka? Ayaw mong labanan, ayaw mong paglabanan itong nangyayari sa'yo. At sasabihin mo, baka hanggang dito na lang ako, kukunin na ako ni Lord. Ay naku po, hindi ganyan ang aral o turo po ng Panginoon Diyos. Kung tayo ay nananalig, kung tayo po ay nananampalataya, tandaan po natin, may magagawa ang Diyos sa ating buhay sapagkat ang mga taong nagtitiwala, nananalig at nananampalataya sa Kanya ay kinakasihan niya at dinadagdagan niya ang buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Ano po sagot natin? Kaya kapatid, the choice is yours. The power of choice is yours. Tayo ang magpapasya di ba? Ano gusto mo? Yung matugon ka sa iyong dasal at panalangin dahil nananalig ka at naniniwala kang may magagawa si Lord? O yung pagdududahan at pag-aaninlanganan natin? At sasabihin natin, baka hindi kaya ni Lord na gawin ito. Masyadong mahirap itong hinihingi ko sa Kanya. Sabi ng Bible is there anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa Diyos? Wala. Kaya ngayong hapon, pinapakawalan ko ang tugon at sagot sa inyong mga dasal at panalangin. In Jesus' name, can you say Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ngayon, punta tayo sa number 2. Ayon sa ating tinatalakay. Number 1, sense of encouragement. Ang number 2, ano ba ang dapat nating malaman sa paghahanda ng muling pagdating ni Lord? There must be a sense of urgency. Ulitin ko sense of urgency. Ganun talaga po. Kara-karaka. Anytime. Pag ginusto po ng Diyos, darating siya. Babalik siya. Ating pong basahin sa verses 33 up to 36. Ayan, Luke 12, 33 to 36. Ano ulit yun, brother, preacher? Sense of urgency. Luke 12,
32 hanggang 36. At ganito po ang sinasabi. Babasahin ko po sa wikang Tagalog, sabay-sabay po tayo sa pagbasa. Bakit po sinabi ng inyong abang lingkod na ito na there must be a sense of urgency? Ito po ang nilalaman ng talata o mga talata sa Luke 12:33 to 36. Ang sabi po ay ganito: ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at kayo'y maglimos, magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o maninira man ang tanga, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay doroon naman ang inyong puso. Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paningasan ang inyong mga ilawan, at magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay mabuksan nila siya. Ano pong nilalaman ng talatang ito? Ito pong 33 to 36, ang nilalaman nito ay yung pagdating o pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi po tayo ready, hindi tayo nakahanda, o nasaan ang sense of urgency roon? Nakukuha nyo ba? Ibig kong sabihin, can you say amen? Kaya sabi nyo, bigkisan ninyo ang inyong baywang at paningasan ang inyong mga ilawan. Paano kung hindi po tayo nagniningas, hindi tayo nagliliwanag? Sa palagay nyo ho ba makakasama tayo sa kanyang pagdating? Hindi po. Kaya nga meron pong prinsipyo ng paghahambing o comparative principle. Kinukumpara yung pagdating ni Jesus sa isang kasalan, sa verse 36. Sabi rito, magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan. Kasi ang tema po ng pagdating ni Jesus, o isa sa tema ng pagbabalik ni Jesus, ay tungkol po sa kasalan. Nakukuha nyo po? Paano kung hindi tayo nakasuot ng pangkasal? Praise the Lord. Hindi ba? Sabi halimbawa, inimbitahan ka, semi-formal, tapos nagpunta ka doon, naka-short ka lang. Baka doon pa lang sa gwardiya, hindi ka na makapasok, lalo't kung ang handaan at kasalan talagang very strict ang compliance. Purihin ng Diyos. Naka-short. Praise the Lord. Sabi, semi-formal. Hindi ba? Purihin si Lord. Kaya nga, it's urgent na, mga kapatid, pagningasin natin ang ating buhay, ano man yung mga bagay na ating pong pinaghahandaan, pag hindi po ayon sa kalooban ng Diyos, rejection po ang aabutin natin. Kaya salamat po kay Lord na may mga ganitong klase ng tema o pag-aaral para alam po natin kung ano ang ating gagawin, hindi ba? Can you say amen? Palakpakan po natin si Lord.
Sabi ng verse 34, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, ay doroon naman ang iyong puso. Kung sino ang binibigyan natin ng focus, ng priority, yun ang ating pinaglilingkuran. Kaya unahin natin parati si Lord. Gayong ang Diyos naman ang siyang nagpapala at willing na magpala po at tumugon sa ating mga dasal at panalangin. Tama po? Amen? Ngayon ang tanong, in what manner? Papaano natin paghahandaan itong salitang sense of urgency, brother o pastor? Ano ang nais naming malaman dito? Ano ang gusto mong ipakahulugan tungkol dito? Yan, magbibigay na naman ako ng ABC. Okay? The urgency of the gospel. The urgency of the gospel. Ano yun? Suggest that Jesus is coming back. The urgency of the gospel suggests that Jesus is coming back soon or very soon. Kaya mahalaga po na binabasa natin ang salita ng Diyos, pinagninilay-nilayan natin ang mga pangako ng Panginoon. Kaya nga sense of urgency, kasi babalik si Lord, gaya ng binasa nating ebanghelyo kanina. At dadagdagan ko pa itong urgency of the gospel na ito, na sinasabing babalik talaga si Jesus. Maranatha. Sabi mo nga, Maranatha. O isa pang pagbigkas, Maranatha. O pabilisin ko pa, Maranatha. 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 Pag pinabilis, Maranatha. Come Lord Jesus, come. Pag wala nang solusyon sa lahat ng problema sa buhay, ang tanging solusyon na lang po ay ang bumalik at dumating si Jesus. Nagkakaintindihan po? Revelation 22 verse 20. Open your Bible. Pahayag 22:20 sa letter A, the urgency of the gospel that Jesus is coming back. Bakit? Ito sabi ng pahayag 22:20. Ilista po ninyo sa inyong mga notes. Ganito po ang sinasabi. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesukristo. He which testifieth these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so come, Lord Jesus. Nakita nyo? Ginamit nga sa English version. Surely I come quickly. Oo, ako'y madaling pumarito. Or, ako'y madaling pumaparito. Sabi po ng ating Panginoong Hesus sa sulat ni Saint John the Beloved sa Book of Revelation. Nakita nyo? Kaya, totoo po ang narinig nyo. Babalik si Lord. Sabi mo sa katabi mo, babalik si Lord. Ulitin ko po Maranatha. Maranatha, Maranatha. Okay? Ganyan ang pagdating ni Jesus. Madali lang siyang pumaparito or madali lang siyang paparito pag gugustuhin ng Diyos. Tanungin mo ulit yung katabi mo.
Ready ka ba? Yan po ang tanong eh. Marami pong hindi pa nakahanda. Pero nawa, pahabain pa ni Lord yung kanyang long suffering or suffering long or patience, ha? Para ang tao po ay magsisi at magbalik loob sa kanya. Can you say amen? Letter B. The dissemination of the gospel will signify the return of Jesus. Ulitin ko po letter B. Bakit merong sense of urgency? Letter A. The urgency of the gospel suggests that Jesus is coming back. Letter B. The dissemination of the gospel will signify the return of Jesus. Hindi nyo ba napupuna, mga magulang at kapatid? Anytime na magbubukas kayo ng inyong mga cellphone, ng inyong mga laptop, ng inyong mga tablet, o ng inyong mga gadgets, laging meron kayong mababasa na tungkol po sa mabuting balita ng Diyos, tungkol po sa salita ng Diyos. Lagi kayong makakapanood, lagi kayong makakarinig sa mga cellphone po ninyo, o mga gadgets ninyo. Ang tawag po dyan, dissemination of the gospel. Yung pagkakalat ng mabuting balita po ng Panginoon Diyos. Kaya nga, na-share ko sa inyo nung nakaraang araw, nakarating yung aking video sa Ethiopia. Tapos, meron pang nakapanood sa akin sa South Africa. Bakit mo nasabi yan, brother, pastor? Nag-message siya sa akin, nag-amen siya, nag-like siya. Taga Ethiopia, taga South Africa. Nakarating pa nga sa Spain. Yung mabuting balitang ito. Mga karagdagang bansa yan na inabot po ng mabuting balita po ng Diyos Kaya nga, dinidiin ko sa inyo, dissemination of the gospel. Na na kumakatawan sa pagbabalik po ng Panginoong Hesus. Di ba sabi po ng Matthew 24 verse 14 yan? And the gospel of the kingdom shall be preached to all nations. Then the end shall come. Hindi ba pinag-aralan natin nung mga nagdaang araw yung destruction and devastation, tapos pinag-aralan natin yung deception. Isa sa mga letter D sa Matthew 24, pag binasa po ninyo verses 3 hanggang 12, isa doon sa letter D na tinutukoy ko sa inyo, hanggang 14 ay yung pagkakalat, yung pangangaral ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Ano ulit ang tawag doon, brother? Dissemination of the gospel. Na na talagang babalik si Jesus. Kaya bago siya bumalik, tinuturo dito sa ating ginamit na supporting verse, dapat kumalat muna ang mabuting balita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Kanino? Sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao, sa lahat ng kinapal. Kaya tulungan niyo po kami, mga mangangaral. Tulungan natin ang mga kaparian, tulungan natin ang mga pastor, tulungan natin ang mga naglilingkod at humahayo ng salita po ng Diyos. Kasama po kayo doon sa paghayo. Hindi po ito trabaho namin lamang. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka. At ang pangatlo, kaya meron pong sense of urgency sa ating tinatalakay, because hell is real for those who do not know Jesus. Ito ang letter C. Because hell
is real for those who do not know Jesus. Totoo pong may impyerno. Huwag po kayong maniwala dun sa mga nagtuturot, naghahayag na dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, lahat po tayo ay sa langit mapupunta. Hindi ho totoo ang ganong klase ng preaching. Hindi ho totoo na purihin ng Panginoon. Lahat sa langit mapupunta dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Nasaan ang hustisya dyan? Paano naman yung hindi sumunod sa Panginoon? Paano yung mga gumawa ng masama? Paano yung mga nagtengang kawali at nagkibit balikat at nagtawa sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus? Paano yung mga hindi tumatanggap kay Jesus? Ganun na lang ba yun? Lahat na lang sa langit ang punta. Purihin ng Panginoon. Hindi yung totoo ang ganong preaching. Kasinungalingan po yun. Because God is a God of justice. Kaya sabihin mo sa katabi mo, totoong may impyerno. Totoo pong may lake of fire. At sa impyerno po, wala doon ang presence ng Panginoon. Kaya gayon na lamang po ang ating pangangaral at pagtuturo ng mabuting balita ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Bigyan ko lang kayo ng isang talata tungkol dito. Revelation chapter 20 verse 15. Pahayag. Kabanata 20. Talatang 15. Ayaw natin mapunta dun sa lugar na yun. Bukod sa mainit, ang masakit po sa hell ay ito, the absence of the presence of God. Hindi dahil madilim, hindi dahil napakasakit ng apoy, sobrang init, maraming uod, marumi. Hindi po dahil dun kundi ang matindi dyan, yung presensya ng Diyos ay wala doon. Yun ang matindi sa hell. Nakuha nyo po? Nagkakaintindihan po ba tayo? Can you say amen? Yun ang masakit. Kaya pag wala ang presence ni Lord sa buhay ng tao, hell yun. Revelation 20 verse 15. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. You heard it? Narinig po ninyo yan. Ang hindi nakasulat ang pangalan, hindi nakatala ang pangalan sa aklat ng buhay, saan mapupunta? Sa dagat-dagatang apoy. Kaya hindi totoo yung preaching na because God is love, lahat ng tao sa langit mapupunta. Hindi totoo yun, ha? Kasinungalingan po yun. Nagkakaintindihan po? Can you say amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya pala may sense of urgency. Yun pala ang dahilan, mga magulang ko't kapatid. Pangatlo, sense of alertness. Sense of alertness. Bakit ko nasabing ganyan, mga magulang ko't kapatid, ayon sa ebanghelyo na ating pinag-aaralan, saan natin mababasa itong sense of alertness na ito? Ito po ay nakasulat sa Luke chapter 12 verses 37 up to 41. Kanina, sense of encouragement. Pangalawa, sense of urgency. Pangatlo, sense of alertness. Sabi mo sa katabi mo, dapat maging alert ka. Dapat maging mulat tayo. Basahin natin. Luke 12:37 to 41. Praise the Lord.
Maganda po itong ginagawa natin kasi ine-expose po ng abang lingkod na ito sa inyo ang nilalaman ng mga talata na ating pong binabasa o ang ibig sabihin nung talata na ating pinag-aaralan. Kaya gumamit na naman tayo ngayon ng expository preaching, ha? Pagsisiwalat, paglalahad ng mga talata na ating pong binabasa kung anong nilalaman o ibig sabihin nito sa pangalan ni Jesus. Luke 12:37 up to 41. Okay? Open your Bible. Mahalaga po na may Biblia kayo dyan sa harap nyo, mga magulang at kapatid, para alam nyo po na yung binabasa ng lingkod po ng Diyos o binabasa ng mga mangangaral ay kayo mismo ang nakakabasa rin at nakakakita. Na alam nyo po, nasusulat. Yun ang batayan natin, yun ang basehan natin, di ba? Pinag-aralan po natin yan nung nakaraang linggo. Okay? Ano po sabi? Ganito po ang nilalaman. Simulan natin sa 37. Again, sense of alertness. Mapapalad yaong mga alipin. Ayan, na kung dumating ang Panginoon ay marat ng nangagpupuyat. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na siya ay magbibigki sa sarili at sila ay pauupuin sa dulang. Wow, makakasama sa table fellowship yaong mga watchful or alert kay Lord o sa pagdating ni Lord. Yun ang ibig sabihin nito. Basahin natin ulit. Mapapalad yaong mga alipin na kung dumating ang Panginoon ay marat ng nangagpupuyat. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na siya'y magbibigki sa sarili at sila'y pauupuin sa dulang at lalapit at sila'y paglilingkuran niya. At kung siya'y dumating sa ikalawang pagpupuyat o ikatlo at masumpungan sila sa gayon, ay mapapalad ang mga aliping yaon. Ano yung dapat na masumpungan sa atin ni Lord? Yung tayo po ay what? Alert and watchful. Oh? Datapwat, talastasin ninyo ito na kung nalalaman lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras dumating ang magnanakaw, siya ay magpupuyat at hindi pababayaang sirain ang kanyang bahay. Verse 40, kayo rin naman ay mga sihanda. Ayan, ready. Sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. At sinabi ni Pedro, Panginoon, sinasabi mo baga ang talinhagang ito sa amin o sa lahat naman? At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon, ng kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan? Mapalad ang aliping yaon na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng gayon ang ginagawa niya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang paghahari. Oh. Paulit-ulit po yung salitang na maratnan silang gayon ang kanilang ginagawa.
Ano po yung gayo ng kanilang ginagawa? Yaon po yung mga lingkod na alert and watchful. Nagbabantay, nagmamasid, nasasabik. Kaya kasabikan po natin ang pagdating o pagbabalik ng Panginoon. Merong ngang awitin, di ba? Nag-aabang sa langit, sa mga ulap ay sumisilip. Sa gitna ng tala, yung pala nakalagay doon si Darna. Hindi po si Darna babalik. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Si Darna, hindi po si Darna, si Jesus. Nagkakaintindihan po? Can you say amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya mahalaga po na magbantay tayo, magmasid tayo parati. Dapat mulat tayo sa salita po ng Diyos, handa tayo sa ganitong kalakaran ng buhay na anytime, sinasabi ko pa sa inyo kanina pa, na pwede pong dumating at bumalik si Lord. Kaya madatnan nawa tayo sa gayong gawain, sa gayong gampanin o tungkulin. At napakaganda, meron pong reward, merong promotion. Ang sino mang madadat ng gayo ng kanyang ginagawa. Ano po yun? Yung meron siyang sense of alertness. Bigyan natin ng ABC itong alertness na ito, o sense of alertness na ito, para tayo po ay matuto. Isulat po ninyo. Letter A, bakit mahalaga? Ang ganitong manner ng paghihintay sa pagbabalik at pagdating ng Panginoon. Ano ang gustong ipakita ng Diyos sa atin tungkol dito? Isulat po ninyo. Letter A. To be spiritually alert means, binanggit ko na kanina, we are watchful and sober-minded. Ayan. Pag sinabing spiritually alert, ibig sabihin yan, watchful and sober-minded. Saan natin mababasa? Mark chapter 14, verse 38. Marcos 14:38. Ilagay nyo yung talata para pagkas binanggit nyo at tinuro nyo sa iba o nire-echo nyo sa iba, meron kayong basihan, meron kayong batayan. Marcos 14:38. Ano ba yung watchful? Ano ba yung sober-minded? Brother. Ito sabi. Mark 14:38. Kayo'y, mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Watch ye and pray. Sabi ron, lest ye enter into temptation. Watch and pray so that you may not be fall into temptation. Magpuyat ka't manalangin. Yun ang sober-minded. Yun ang being watchful. Nagkakaintindihan po? Paano kung papetik-petik lang tayo? At sinasabi natin, inulit ko na naman ang word na ito. Anyway, matagal pa naman siguro na dumating si Lord. Gawin ko muna itong gusto kong gawin. Paano yan? Nakukuha nyo po ang ibig kong sabihin? Amen? Purihin ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Letter B. To be alert is to be aware of their surroundings and cautious not to let feelings and emotions
run their mind. Ulitin ko ha. To be alert is to be aware of their surroundings and cautious not to let feelings and emotions run their mind. Na tayo raw po ay maging mulat o handa sa ating kapaligiran. Na cautious po tayo hindi sa mga bagay na ating emosyon o nararamdaman o mga bagay na tumatakbo o naglalaro sa ating isipan. Kasi may mga tao na kung ano-ano ang naiisip, kung ano-anong naglalaro sa isipan nila, sa emosyon nila, kaya nawawala po yung sense of alertness. Nagkakaroon tuloy ng kalituhan, nagpapanik kasi ang umiiral yung emosyon, ang umiiral yung damdamin, yung kalooban at yung mga tumatakbo o nilalaman ng kanyang kaisipan. Kaya siya natatalo. Kaya siya hindi nagtatagumpay. Nagkakaintindihan po. So labanan natin yan mula po sa salita ng Diyos. Mula po sa mga pangako at probisyon ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Kaya kung ano man po ang problema mo, kung ano man yung mga naiisip mo, hindi naman mangyayari yan eh. Kung ano yung pinag-worry mo, hindi naman mangyayari yan eh. Nagkakaintindihan po? Kaya mabuti pa, panghawakan na lang natin kung ano ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Can you say amen? Romans chapter 12 verse 2. Roma 12:2. Ating basahin. Para itong mga emotion at naglalaro sa isipan natin ay mapawi mula po sa salita ng Panginoon. Yung iba sa inyo, kabisado na ang talatang ito eh. Kaya ko po pinabasa para alam po ninyo na may nasusulat na ganitong talata. Kaya ayaw ko banggitin lang yung chapter o yung verse. Gusto ko basahin mismo sa inyo pong panonood at pakikinig. Basa. Roma 12 talatang 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan ang gagamitin nating talata para hindi umiiral ang emotion at mga naglalarong isipan kung ano man yan. Amen? Praise God. Letter C. Bakit merong sense of alertness? Ito yung letter C. God wants us to be alert so that we can be watchful and wise to Satan's schemes. God wants us to be alert so that we can be watchful and wise to Satan's schemes. Kaya gusto po ng Diyos na maging mulat po tayo, maging handa tayo, para nakikita po natin, nalalaman natin yung mga patibong ni Satanas. Nagkakaintindihan po? Kaya sabi sa Efeso 4:27, huwag natin siyang bibigyan ng puwang. Huwag natin siyang bibigyan ng puwang. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, si Satan po ay parang leon na umaatungal. Yan ang kanyang modus operandi. Nagkakaintindihan po? Yan ang mga modus operandi niya.
o yung mga modus operandi niya, wag nating bibigyan ng puwang. Wag nating siyang bibigyan ng pagkakataon na makapenetrate o makakilos sa ating buhay. Lalo na po sa panahon ng pandemyang ito, labanan po natin siya. Pasakop tayo sa Diyos para malabanan natin si Satan by the grace and help of God. Can you say amen? Sa pangalan ni Jesus. Kaya bago ako pumalaot sa panghuli o sa pangapat, sabi mo sa katabi mo, dapat alam mo ang modus operandi ng ating kalaban. Remember, alertness can also lead you to sharing Jesus' love with others. Tandaan po ninyo, kaya tayo dapat maging mulat kasi ito yung paraan para maibahagi natin ang pag-ibig ni Kristo para po sa iba. Palakpakan po natin si Lord. At ang panghuli, there must be a sense of obedience. Sense of obedience. Mababasa natin yan sa verses 45 up to 48 ng Luke chapter 12. Basahin ko sa inyo. Sense of obedience. Luke chapter 12 verses 45 up to 48. Ayoko pong mag-part 2 kasi pag part 2 nabibitin ako, kaya gusto ko na po itong tapusin lalo habang maganda yung connection natin. Purihin ng Panginoon. Bagamat hindi tayo nakapagpatugtog ng worship song, anyway, nakita nyo, napakaganda ng connection. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya tatapusin ko na po ito. Pangapat, sense of obedience. Luke 12, 45 to 48. Ganito po ang sinasabi. Lucas 12, talatang 45 hanggang 48 sa pagtatapos po ng gospel na ating ginamit sa talakayang ito. Praise the Lord. Ang sabi po ay ganito, datapwat kung sabihin ng aliping yaon sa kanyang puso, maluluwalhatiin ang pagdating ng aking Panginoon at magpasimulang bugbugin ang mga aliping lalaki at ang mga aliping babae at kumain at uminom at maglasing. Ang Panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na di niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga di tapat. 47. At yung aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban, ay papaluin ng marami. Datapwat hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. At sa sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Gusto ko pong kunin yung word na ang yaong alipin nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. So, yung hindi raw po sumunod, yun ang tatanggap ng kaukulang palo ng marami. Ibig sabihin nun, yung parusa. Ang ibig lang ipakahulugan po ng mga talatang ito, yaong hindi nagsisunod o sumunod sa kalooban po ng Diyos. Kaya babalik ta rin natin ang sitwasyon, susunod tayo. There must be a sense of
obedience. Ika nga. Can you say amen? Ngayon, in what manner? In what manner? Letter A, we are obedient when we can walk with God. Sumusunod tayo kapag lumalakad tayo, nakasama po ang Diyos. Okay? We can be obedient when we walk with God. Sino po ang taong lumakad, nakasama ang Diyos? Sa Genesis chapter 5, 22 to 24. Si Enoch. Enoch lived in close fellowship with God sa loob ng 300 years. Nakita po ninyo? Sa loob na edad niyang 300 taon. Sumusunod siya, lumalakad siya, nakasama ang Diyos. Saan natin mababasa yan? Genesis chapter 5, 22 to 24. Letter B, Noah lived during dark time. But the scripture tells that evil had grown to such extent on the earth that the Lord was sorry he had ever made. Ano ibig sabihin nitong sinasabi kong ito? Na si Noah po, lumalakad, sumusunod sa kalooban ng Diyos ng mga panahong napakalakas ng dilim o ng kasamaan sa kanyang panahon. Saan natin mababasa yan? Genesis chapter 6 verses 6 to 7. Napakasamang panahon, pero si Noah lumalakad, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga si Yahweh, nalungkot siya. Bakit niya ginawa ang tao? Ito yung talata o mga talata na nalungkot po ang Diyos. Bakit niya nilikha ang tao? Dahil sa sobrang kasamaan. Pero dahil sa sobrang kasamaan na ito, meron po isang tao na lumalakad at sumusunod na kasama ang Diyos. Sa letter B na ating tinatalakay, wala pong iba kundi si Noah. Nagkakaintindihan po? Can you say amen? Purihin ang Panginoon. Kaya mga magulang, mga kapatid, sa ebanghelyo na ating pinag-aaralan, we are obedient kapag tayo po ay ibe-bless ni Lord. Correct ko yung aking sinabi. Kapag sumusunod tayo, ibe-bless tayo ni Lord. When we are obedient, we will be blessed by God. And when we are obedient, ibig sabihin yan, we're trusting God sa pangalan ni Jesus. Kaya mga magulang, mga kapatid, sa ebanghelyo, o rather, sa mabuting balita na ating pinag-usapan at tinalakay, para pagandaan natin ang pagdating ni Lord, isaalang-alang po ninyo ang mga bagay na ating natutunan at pinag-aralan ngayong hapon sa tulong at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. At nawa po, handa tayo dahil tandaan po ninyo, malapit nang dumating si Jesus. Amen? Magandang hapon. Pagpalain po tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay babasa ng ating pong mga pagbati. Kunin ko lang po yung aking notes. Purihin ng Panginoon. Binabati ko po ang lahat ng elders, lahat po ng members ng Jesus is Wonderful Ministry, mula po sa katauhan at buhay na ating kapatid na si Sister Lumen Maralas at ang Maralas family at ang Tondo chapter. Ganoon din po ang mga chapters po natin sa Payatas, Project 3, dyan po sa Iloilo, sa Commonwealth, Kalayaan, Batasan, Holy Spirit, dito po sa mga taga New Life sa pangunguna po ni Sister G,
sa mga taga Lagro Community, sa mga taga Maypaho, sa buhay po ni Mami Glo at ng kanyang pamilya, kay Ate Biring at ng kanyang pamilya, kay Engineer Lawrence Maralas dyan po sa Novaliches, kay Ate Betlu dyan po sa Pasig, at dito po sa probinsya, sa Iloilo, kay Kuya George, kay Ate Doris, sa kanyang pamilya at mga kamag-anak at kaibigan na nanonood, sa Sarangani po, kay Sister Ems, sa mga taga Bataan, Bulacan, Davao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa mga taga Laguna, Quezon, sa mga taga Cagayan. Oh, may nakapanood po sa akin sa Cagayan, layo. Sa mga taga Gamay, Katarman, Samar. At kay inaanak, Sister Helen Merino and family and friends. At kay Nanay Emmy Cabreros and family and friends. Luzon, Visayas, Mindanao. At sa lahat po ng community, ministry na nanonood po sa akin, maraming pong salamat sa inyong panonood. At ganoon din po sa ibang bansa, sa mga taga US, sa Seattle po, sa mga taga El Shaddai, sa mga taga New York, sa mga taga Southern California, mga kababata ko dyan, sa LA, yung mga kumpare ko, si paring Tony Cayado at paring Mario Jacusalem, sa mga taga praise the Lord, Canada, Qatar, ayan, Dubai, Tuban, Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, Italy, Taiwan, South Korea, Israel, UK, Brussels, Belgium, Paris, lalo na po kay Ate Josie Lorenzo, dyan po sa Paris, and family and friends. At ganoon po sa mga taga Oman, sa misis ni paring Ronnie, sa mama ni Sister Grace, salamat po sa inyong panonood. Sa Papua New Guinea, Spain, Mexico, Gondar, Ethiopia, Saudi Arabia, all the way from Saudi Arabia, may nakanood din pala sa akin, at South Africa. Ganoon din po sa lahat ng batchmates ko sa high school, at sa mga kumpare ko sa PNB, kay paring Leonard, paring Bert, Henry, at paring Reich. Salamat po sa inyong panonood. At isama po natin sa ating prayer request ang ating kapatid na si Sister Merlin Canto sa Brussels, Belgium. Sa kanya pong paglilingkod, humingi po siya ng dasal at panalangin na samahan po siya sa kanyang na lalapit na selebrasyon doon po sa kanilang community sa Belgium po. Kung ano man pong celebration niyaon, nakalimutan ko po, purihin ng Panginoon. Anyway, nagpapasama po siya sa dasal at panalangin. Ganun din po, nagpapasalamat tayo sa mga kapatid natin na gumaling sa iba't ibang mga sakit karamdaman, at humihingi rin po ng dasal at panalangin ng aking batchmates na si Sister Tere para sa kanyang mata, para po sa kanyang sakit at karamdaman, na siya ay pagalingin ng Panginoon. At sa lahat po sa inyo na humihingi po ng dasal at panalangin, kasama po kayo sa pagtatapos ng ating gawain ito sa pamagitan po ng panalangin. Let us pray. Father, in the name of Jesus, muli po, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa kahalagahan na aming natutunan kung ano ang dapat naming malaman sa iyong pagbabalik at pagdating. Salamat po sa sense of encouragement, sense of urgency, sense of alertness, sa sense of obedience na itinuro mo po sa amin. Nawa po lahat po ito ay mai-apply namin sa aming buhay by the grace and help of God sa pangalan ni Jesus. At ngayong hapon, nagpapasalamat na po kami, Lord, na sinamahan mo na si Sister Merlin sa selebrasyong magaganap dyan po sa Brussels, Belgium, sa kanyang paglilingkod sa iyo, O Diyos, in Jesus' name. Ganun pong kagalingan sa aking batchmates na si Sister Tere, sa anumang nararamdaman niya sa kanyang katawan, at sa lahat po ng mga kapatiran
na patuloy na humihingi ng dasal at panalangin in all areas and aspects of their lives. Lord, we claim complete healing, victory, provision, manifestation, giftings, salvation. Salamat po Lord God sa signs, wonders, miracles, promotion at breakthrough ng kanilang buhay, ng aming buhay sa pangalan ni Jesus. At amin na pong inaangkin at tinatanggap na kami pong lahat ay pinagpala mo na, tinugon mo na, at ibinigay mo na ang aming mga dasal at panalangin ito in Jesus' mighty name. So thank you Father for being so nice, so good, and so true to your promises. We are saved, we are healed, we are more than conquerors, we are triumphant, we are victorious, and most especially, we are valued and loved by you, O God, in Jesus' mighty name. Kaya Lord, salamat sa pagsagot at pagtugon mo sa aming mga dasal at panalangin. To God be the glory. In Jesus' name, we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sa benediction po, sumainyo ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, at ang lahat po'y magsabi ng Amen. God bless, God saves, God heals, God reigns, Godspeed. Bye-bye.